Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa, ang self-proclaimed Son of God. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Coming on the heels of the Senyor Aguila investigation, mahalaga din sa amin na siyasatin. May pagkukulang ba ang ating batas at tila hindi napaparusahan ang mga leader ng mga religious organizations na nagtatago sa balot ng religious freedom para pagtakba ng kahindik-hindik na mga kasamaan? Are our rape laws sufficient to navigate the gray area of consent, sexual agency, and religious freedom? Are our labor laws sufficient to address the situation of religious volunteers na sapilitang pinagtatrabaho at pinagkakaitan ng mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Quiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig, 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Quiboloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Huwag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo, maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. At this point, binantaan yung mga victim survivors natin, mga witnesses natin, at indirectly binantaan yung sarili kong staff. Pero hindi po tayong lahat nagpatinag. Dahil hindi natin ugaling matinag, lalo naman ng organisasyon na hindi milyon-milyon, libo-libo ang miyembro. So, human scale. Malaki man o maliit, ito ang malinaw. Quiboloy presided over a malicious and systematic subversion of personal will, autonomy, and dignity to make his victims participants in their own abuse, psychological, sexual, physical, and economic. Nagpresenta sila bilang Diyos at unti-unti niyang sinakop ang pag-iisip at katawan ng kanyang mga biktima. Ginamit niya ang kagustuhan nilang maging mabuti para gawan sila ng napakatitinding kasamaan. Sinubukan niyang basagin ang pagkatao nila at paglaruan ang mga piraso, pero hindi siya nagtagumpay. Our brave witnesses, victim survivors, are a testament to that. You may have taken control of their bodies, but the human soul is made of much stronger stuff. The courage of our witnesses, our victim survivors, is stronger than the divinity you claim. Kay Elias Amanda, shout out specially sa'yo. Sana naririnig mo ito. Kay Arlene Stone, na hindi nagpatinag din at hindi napagod. Isa pang shout out sa iyo, 10 sa mga kasama mo sa US at sa Canada. Alam ko, gising pa kayo. Mabuhay po sa inyo. Lahat po tayo ay may karapatan sa relihiyosong paniniwala. Pero kailanman, hindi ito katuwiran sa lantarang pang-abuso sa kapwa, lalo na ng mga kabataan at kababaihan. In the many painful hearings of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, we shed light
We tried to shed light on these base and unique evils. Now, we will try our best to ensure that our country's laws and policies leave no room for Kibuloy's inhumane and ungodly liturgies. It has not been a pleasure chairing these hearings, but it will always be the honor of my team in the office and our Senate committee to provide a platform for victim survivors of human trafficking and to shepherd laws that will protect them even more. Para kay Amanda, kay Arlene, kay Dindo, kay Jocelyn, kay Edward, kay Joar, kay Elias Marie, sa mga dating witnesses natin na sina Elias Rene at Elias David, of course to Yulia and our friends in Ukraine, and syempre kay Ate Gingging, pagpugay at pasasalamat sa inyong lahat. Amplifying your voices and the voices of all victims of human trafficking and violence is our lives' honor. Lagit-lagi para kay Inang Bayan. Ingat po ang bawat isa sa Bagyong Christine sa pag-uwi. Tulungan po natin ang ating mga kababayan sa Bicol at lahat pang bahagi ng Pilipinas na naapektuhan. Nang may lubos na pasasalamat sa lahat, this hearing is adjourned.